Ayan, sabak na naman sa duty, panibagong araw na naman. So ito, tumambad sa akin ang first batch ng aking ginagawa sa urinalysis. Kabayan, alam mo ba kung bakit napaka-importante ang urinalysis kahit ito ay waste product? Ang urinalysis kasi kabayan, marami ang several reasons bakit ito ginagawa o pinaparequest ng doktor. Pwede itong i-check your overall health. Kung ikaw ay, for example, may variety of disorder na pwedeng ma-detect dyan, gaya ng diabetes, kidney disease, pwede sa atay, mga ganun. Hindi lang yan. Pwede din ito as to diagnose medical condition kabayan. Gaya ng abdominal pain, back pain, frequent and painful urination, mga ganyan. Pagkakaroon ng dugo sa ihi, ano bang problema? At marami pang iba kabayan. Pwede din itong to monitor medical conditions. Kaya kabayan, itong ipapakita ko sa inyo. Sa totoo lang, nagulat din ako na walang araw talaga dito sa amin na yung pasyente, laging meron akong diabetic na nadidetect sa pasyente. Okay? Sa kanilang mga specimen. Hindi biro po kabayan yung mga chronic diseases na yan ha. Kasi lumalabas na sa ihi yung sugar mo dahil sobra na nga ito sa iyong dugo. Urinalysis kabayan, kung tutusin napakasimple. Very convenient sa mga pasyente kung sila ay magkolekta. Waste product kung ituring pero napakalaki ng kanyang naitutulong para sa diagnosis na ibibigay ng doktor. Tingnan nyo itong ipapakita ko sa inyo mga kabayan. Guys, tignan nyo to. First batch ng urinalysis ko ngayon. Kaya kayo, mag-ingat talaga kayo ha. Tingnan nyo to. So ito kabayan, oh. Ito yung mga specimen ko, first batch ng specimen ng urinalysis. Kita niyan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hindi po ba? Hanggang 8. Tingnan yung edad. 29, 35, 28, 21, 14, at saka 38. Kabayan, anong napapansin nyo dyan? Ito. Oh, meron lang siyang, ito nana kasi yan. Para maiano nyo lang. Okay. So ito, yung pangatlo kasi yan, leukocyte. Tsaka yung pang-anim, glucose yan. O sugar. Tapos itong dulo, ito yung dugo. Tingnan nyo dito sa unang strip. Okay. Ano yan? Pangatlo, leukocyte, dugo. Sugar. 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 Ito wala to. Sugar at dugo. Hindi ka ba mababahala dyan sa edad nila kabayan? Ito, yung 40 years old, ano lang yun, nana. Ito, 29, 35, 32, 28, 21, itong 14 walay. Tapos 38. So sa lahat ng ihi na to kabayan, hindi ba nakakabahala? Ang daming ambabata pa na nagkakaroon ng mga matataas na sugar sa kanilang mga ihi. First batch pa lang to. Paano pa yung mga sumusunod siguro? Okay kabayan, inuulit ko ha. Wala pong araw kabayan dito, okay? Na yung tipo ba na kahit isang araw na wala kang makita sa mga pasyente na walang sugar? Hindi. Parang karamihan pa nga ng mga pasyente dito. Tingnan yung babata niyan, oh. 29, 35, 32, 28, 21. Hindi ba? Bakit ko to pinapakita sa inyo kabayan? Isang awareness lang po ito. Na ito ay talagang nangyayari sa loob ng laboratory. Pag-igihan nyo na maging ano kayo sa kalusugan nyo, unang-una dyan kabayan kasi na pwedeng maka-apekto dito. Kahit sabihin mo na meron kayo sa family mo, kung dyan sa lifestyle mo, inaayos mo na yan, nag-exercise ka, tinitingnan mo ng kinakain mo, malamang sa malamang kabayan, kung nagagawa mo ng tama o nagagampanan mo ng tama regarding sa lifestyle mo, ayan no, hindi mo makuha yung nandyan sa mga magulang mo. Okay? Ikaw siguro ang magbe-break. Okay, kung kayo sa lahi nyo na may diabetes, pwede bang kung ikaw nakakapanood dito, i-break mo naman ang nandyan sa lahi nyo? Ha? Na hindi magkaroon ng diabetes. And mo, ang titingkad ng mga ano. Ang babata pa ng mga yan kung tutuusin.
So hindi ko lang alam kung anong values nito sa dugo nila, kabayan. Okay, isang paalala lang po ito ha. Maging aware po kayo. Kabayan, iba na kasi ang mga kinakain ngayon. Hindi lang yan. Ito tandaan nyo, kabayan ha, sa panahon nga to, marami na kasing tao ngayon, kabayan, sa totoo lang, ang nakasedentary. Mas madami ang upo kaysa sa ginagalaw nila. Okay, aminin man natin. Karamihan kasi ngayon ang hilig na sa mga fast food. From the word fast food, kabayan, talagang mapapabilis ang buhay mo dyan. Yung mga kinakain sa fast food, kabayan, sa totoo lang, sa tingin nyo, mataas ang fiber niyan? Sige nga. Ano yung mga component nandyan sa mga kinakain nyo na nagpapaganda o nagpapasarap ng lasa? Diba? Yan kasi ang ano ng mga tao ngayon yung lasa. Hindi nila alam, yung mga ganyang pampalasa, highly processed yan. Sa totoo lang. O kung ikaw pa ay tao na walang disiplina sa pagkain ng mga fast food na yan, sige nga. Malakas ka na nga sa fast food, hindi ka pa marunong mag-exercise. Mahilig kang uminom ng mga highly processed na drinks dyan, hindi ka pala inom ng tubig. Yung mga ganun ba, kabayan? Itong ipinapakita ko sa inyo, naway, kasi ito, mismong pasyente po yan, kabayan, ha? Naway kapulutan mo ng aral. Ikaw na nanonood ngayon, okay? Alagaan nyo po yung kalusugan nyo, ha? Walang ibang gagawa ng ikakasama o ikakabuti ng ating kalusugan, kabayan, kundi tayo lang. Marami dyan na maririnig mo dyan sa mga pasyente na yan. Alam mo kung ikaw matamaan ng sakit, dyan mo maiisip yung mga bagay na dapat mong iniwasan noon. Be aware po, kabayan, ha? Hindi po madali ang magkaroon ng mga chronic diseases. Kaya nito, diabetes. Alagaan yung kalusugan nyo, ha? Bye-bye.